Good morning, magandang umaga sa inyong mga ka-stroke, magandang araw. Ayan, so for today's video ay ipapakita ko po kung bakit gumalaw ang aking kamay, kung saan nag-umpisa. Siyempre, hindi naman gagalaw ang ating kamay kung wala tayong ginawa dyan. Ayan, so papakita ko po sa inyo, pero kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe. At huwag niyong kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya ito na lumalaban sa stroke. At inyo na rin i-like. Yan. So, intro po muna tayo ng konti. Before na. Abangan nyo. Maligo ko. Kung bago pa lang sa akin channel, subscribe. So, eto na nga. Paano ko ba talaga napagalaw ang aking kamay? Ayan. Tapos, unti-unti ko siyang napalakas na halos na ibalik ko siya ng 85% sa 100%. Yes. Ayan. Paano ko na ibalik yan? Siyempre, ginawa natin ng mga pangunahing exercise, kagaya ng mga basic exercise na kagaya ng ganito, overhead reaching. Ayan. Ayan. Lahat yan ay may bilang. Kailangan may bilang. 10 repetition, nating 3 set. Ayan, pagkatapos niyan, naka-10 kayo na ganyan, diagonal reaching naman. Ayan, tapos sa kabila, ganoon yung 10, tapos sa harap na ganyan. Ayan po ang mga basic exercise para sa kamay. Ngayon, pag nakita nyo na siya gumalaw na ganyan, ay wag nyo nang tigilan. Kasi nandiyan ang pag-asa niya pag gumalaw siya ng kapraso. Lalo pa at wala ka pang 6 months na na-stroke, ay pwede mong exercisein yun. May tatas mo naman na kamay mo, katulong ang malakas na kamay. Ayan, parang ganyan. Ayan. So, pagkatapos noon, ang sinunod ko po ay ang aking mga daliri. Ayan. So, ang ginawa ko po, nahirapan pa rin po siyang gumalaw, ay ginaganto ko po siya. Ayan. Ini-stretching po, ayan, pababa, ganyan. Ayan. Ginagawa yan araw-araw. Ginaganyan siya para masanay siya na lagi nakabuka at hindi siya magsarado at mag-lock yung spasticity. Yan. Kailangan siya lagi siyang ginaganyan. Pero bagamat ang aking kamay okay, ay hindi pa rin siya 100%. Kasi pag na-stroke po tayo, ay talagang napakahirap nang ibalik ng 100% sa dating galaw. Pero kung ikaw ay nakarecover ng wala pang 6 months, ay may posibilidad naman na makabalik ka ng 100%. Pero kung ikaw lumampas sa golden period nga na 6 months, ay talagang laging may naiiwan. Hindi siya 100%. Pero recovery is still possible. Makakabalik po. Kasi po ako po ay nakalampas po ako ng golden period at inabot nga po ako ng 2 taon. Pero at least nagagamit ko ng aking kamay at saka nakakalakad ako. Pero bagamat siya hindi siya 100%. At least nagagamit ko siya sa kapaki-pakinabang na bagay. At pag nakakarating ako sa nais kong paroonan sa paglalakad. Ayan, bagamat meron pa rin siya konting pilay na hindi pa siya perfect na lakad, at least nakakalakad ako. Ang sunod ko pong ginawa, ayan. Ito po, dito po, oh. Pinipisil po lagi ito. Kasi po, nakita ko po, doon po sa aking therapist na una, siya po ay may alam din sa pagpisil. Kung paano pipisilin at pagaganahin ang mga daliri. So, ito po ang pinipisil niya. Ayan. Nakikita niyo po may reaction ng aking daliri pag pinipisil dito. Ayan. Malapit po dito sa pulso. Ayan. Sa pulso ng bayan. Ayan. Tapos po pinipisil niya ng pinipisil. Gagawin din po natin yan lagi madalas. Ayan. At mapapansin nyo na unti-unting nabibigyan ng galaw ang ating kamay. Tapos, para maiwasan naman ang pagkomang, ayan,
ay kailangan kasi pagka tatagal nagaganyan. Ayan. So, iipit po sa tuhod. Parang ganito po yan, oh. Ayan. Pag unti-unti kasi siya naliko, pag nabibigyan kasi siya ng galaw, umaangat siya. Lalo na pag na-excite ka o halimbawa may gagawin ng isa mong kamay na malakas, ay mapapansin mo ang iyong kamay ay gumaganyan. Dahil siya ay nagkaroon na ng galaw. So unti-unti siya na bumibengkong. Yan ay base sa aking experience at nakita ko rin sa ating mga kapwa na stroke. So bumibengkong siya na ganyan para maiwasan yan ay dito po sa tuhod. Ayan, igaganyan po natin, dahan-dahan. Ayan. Tapos, bibilangan din po natin yan. Ayan, ang mga 20 o kaya 10. Parang ganito po yan, no? Ito, ibubukan nyo pong ganyan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, halakat ulit. Tapos, ulit. Ganun ulit bilang. 10 repetition ulit na 3 sets. Tapos po, tinitwist. Ayan, ganyan po, oh. Ganyan po. Ayan. Pero pag nasanay, nakaliko ang inyong kamay na ganyan, tapos ganyan nyo, ay may mararamdaman kayong sakit. Ayan. Yan po ang technique dyan para nakadiretso siya. Maganda ang maging development ng kanyang pag-recover kung mabibigyan siya ng galaw. Para lagi siyang nakadiretso. Ayan, kung may ginagawa man, ayan, pwede kayong kumumpas. Kasi nga, hindi nyo pinababayaan, lumiko siya na matagal. Kapag lumiko siya na matagal, nakabengkong na ganyan, nagtagal, doon mag-umpisa ang spastic. Titigas siya, tapos parang naglalak siya. Para mahirap siyang ganyan. Lumalaban siya ganyan, no? Tapos nandun yung nangangatal. Ganyan. Oh. So, dapat ginaganyan siya. Lagi siyang dinidiretso. Kahit kayo nakahiga o nakaposisyon kayo sa pagtulog, ay kailangan nyo ng unan at igaganyan ninyo. Lagi nyo siyang igaganyan. Huwag nyo siyang panatili na matagal na kaganyan. Tapos, kung nabigyan na siya ng galaw, nakita nyo na medyo umu-okay na siya na ganyan sa sway. Ayan. Sway nyo na ganyan. Nang hindi siya nangangatal at hindi kasama ang ulo na ginaganyan pag binubuhat. Kailangan may igalaw siya nang siya lamang talaga. Hindi pwersa ang liig. Di ba? Kung may kalimitan, pag itinataas, nakasama yung liig. So, itry nyo na ganyan. Ayan, buhatin nyo na ganyan. Tapos, isway nyo na ganyan. Ngayon, pag siya nabigyan nyo ng galaw, ay bibigyan naman natin siya ng lakas. Ayan, mapapansin nyo, ang aking braso ay napakaganda ng kanyang itsura. Wow! Maganda. Kumbaga sa maganda ng tindig niya, no? O, di ba? Pumantay na siya eh. Dati kasi, itong aking braso na tinamaan ng stroke, ay lumiit. Oh my God. Oh, pati ang pa ako, lumiit. Nagmukha ako may polio. Tapos ang kamay ko, ganun din, maliit. Lumiliit siya kapag hindi siya nagalaw, nabibigyan ng galaw. Kasi nga hindi siya na-exercise. Ayun, wala siyang galaw. Kaya dapat siya ay nagagalaw. Ngayon, pag nagalaw na, para hindi siya lumiit, ay palalakasin naman natin siya sa pamamagitan naman ng mga gadgets sa katulad ng pagbubuhat, kagaya ng dumbbell. Pero mag-uumpisa po muna tayo syempre sa mga mababa na LBS. Alam mo, mga 2.5, mga ganon. Ayan. So, pagka ganon, ay huwag po natin ganyan. Pag magbubuhat ng dumbbell, ayan, kasi po, lalo mabebengkong. Ang una natin pong bibigyan ng muscle, ito po. Ayan, yung pong tricep, ayan o. Papaganyan po, ayan. Ayan. Ngayon, kung hindi pa nagaganyan, pwede tayong magpatulong sa sino mang miyembro ng pamilya. Kagaya ng asawa, hahawakan po dito, tapos igaganyan nyo. Ayan. Mapapansin nyo yung likod, oh. Ito, may ano siya eh. Oh, may galaw yung muscle niya eh. Kailangan kasi ito magka-muscle para nakadiretso siya sa paggalaw. Ngayon, kung malakas na at sanay na kayo talaga nakaganyan, saka tayo magaganyan. Saka naman natin bibigyan ng muscle ang bicep. Yan. Ito.
para mabigyan ng lakas. Ngayon, pagka ginawa natin lahat ng bagay na yan, ng paulit-ulit, ay talagang mabibigyan natin ng galaw ang ating kamay. So, kagaya ng pinakita ko nung una, nung itong sinundan ng video na ito, na sa balikat ang exercise, ay gawin nyo rin po yon. Kasi po, nandito rin po sa balikat ang paggalaw. Ine-exercise din po ang balikat, iba pa sa balikat, tsaka sa elbow, at tsaka sa daliri. Kagaya ng pinakita ko sa inyo, pero pagka ginawa nyo po ito, ayan, nandyan po lahat. Kasama ng balikat at saka ang elbow. Ayan, mga ganyan. Ayan, gawin nyo yun. Tapos ang daliri, ay yung practice yun na close open, yung straight, tapos pisil-pisilin nyo dito. Ayan, ayan. Mapapansin nyo kasi kumakapal yung palad di ba? Nangangapal siya. Para sa talampakan, kumakapal siya. So, ginaganyan siya ng ginaganyan. Ayan. Tapos ginaganyan siya. Ayan, one by one na daliri. Tapos, subukan nyo ring ibabad sa mainit na tubig. Yung katamtaman lang yung kaya, pati ang paa, pag nangangapal. Ayan, nararamdaman kasi yun ng na-stroke Natural po sa na-stroke na kumakapal ang paa, kumakapal din ang kamay. Pero mas okay naman yun kaysa mukha ang kumakapal, di ba? Ngayon, pag na-practice nyo ang daliri nyo, na nai-close open ng ganyan, ay subukan nyo namang idampot. Parang ganito, dadampot tayo ng isang bote na yung wala naman laman, plastic bottle na mineral water. Ayan, parang ganito. Ayan, subukan nyo damputin na ganyan. Subukan nyo ilapit na ganyan. Ayan. Ayan. Tapos pabalik-balik, ganyan. Dampot. Ayan. Yan po practice dyan. I-practice nyo yung idampot na kahit na anong bagay. Yung mga light na bagay lang. Ayan. Tapos pag nasasanay na kayo dadampot nyo na ito, ay pwede yung practicing uminom. Tapos basang-basahan dibdib na po na pangangatal. Kasi ganun muna practicein natin at saka mga pinakita ko para mabawasan ang pangangatal. Number 1 din itong ganito para maalis yung pagkomang. Kumukomang kasi yan Hindi maaari siyang kukomang kasi nga habang nagtatagal siya, nakaganyan, lalo't nakaupo ka na matagal, inaabot ka ng 8 oras sa upuan na nakaupo nang hindi ka gumagalaw, ay mapapansin mo ang kamay mo ay tumitigas. Ayan, kasi nga wala siyang ginagawa, hindi siya ginagalaw. Ayun ang technique dyan, igalaw siya ng igalaw para masanay siya. Para rin yung sasakyan na ginagamit lagi. Pagka naka-stock, ay nasisira. Ayan, kaya kailangan igalaw siya ng igalaw. Yan po ang technique at yan po ay base sa aking experience at yan po ang ginawa ko kung bakit na-develop ko rin ng maganda ang ating kamay. Na-develop, parang hindi siya na-stroke nga Ang kamay ko, wala kang makikita na na-stroke siya Wow! Nakakapagkamot tayo ng balikat kasi nga ginawa ko mga exercise na yan paulit-ulit. So, yung po mga exercise na yun ang ginawa ko. At yan po talagang base sa aking experience din na ibinabahagi ko naman sa inyo at para gawin nyo rin. Pero ang ginawa ko po ay talagang kasama dyan ng sipag at matyagang paghihintay. Hindi yung ginawa natin na ng isang beses ay epekto agad. So, yung gagawin natin ng paulit-ulit. At syempre, matagal din ang progress niyan. Ayan. So, makikita po natin ang development po niyan ay kayo na rin po makakaramdam na mapapansin nyo na unti-unti siyang gumagalaw. Tapos, tayo na po ang magbibigay ng lakas noon. Sa pamamagitan nga ng sinabi ko kanina, ng mga dumbbell. So, gawin natin ang mga bagay na yan at talagang malaki ang may tutulong yan para sa paggalaw ng inyong kamay. So, gawin natin yung mga step na yon para maganda ang development ng inyong kamay. Yung hindi siya mukhang na-stroke. Ayan. So, bagamat ang akin nagalaw ko ng siya ay nasa 85% pa lang. Hindi ko masasabing siya 100% na bumalik sa dati. Kasi yung aking daliri, ayan, kagaya na hituturo, ay naiwanan. Pero nadadampot ko siya at naikukurot ko rin siya. At nakakapagbigay din ng ligaya. Ayan, so, yung mga exercise na yon ay kailangan gawin natin na meron tayong motivation. Ayan,
naniniwala dapat tayo sa ating sariling kakayahan at kailangan may tapang. Yung iniisip natin na kaya nating gawin. Laging gano'n na positive thinking. Ayan. Kailangan kasi gano'n ang iyong mindset. Kailangan na kasama yan sa paglaban. Tayo nakikipaglaban sa ganitong klaseng pagsubok na ibinigay sa atin. At lahat naman ng pagsubok na ibinigay nga sa atin ay kaya nating lampasan yan. Basta ikaw na stroke at ikay buhay pa, ay tayo ay makakasabay sa normal na pamumuhay. Makakabalik tayo. Kahit hindi siya 100%, kung nakalampas ka man sa golden period, ay ganoon din yon. Makakabalik ka rin, pero hindi siya 100%. Sinasabi ko sa inyo. Meron may iwanan na mahina, kagaya ng sa akin, yung tuturo. Ayan, kumisa na nandun pa rin yung aking nauutal, konti. Ayan, tsaka sa paglakad, no. Pero at least, nakakasabay na ako sa normal na pamumuhay at nagagamit ko yung aking affected parts sa kapaki-pakinabang na bagay. At dahil yan sa aking paniniwala sa sarili, ayan, tiwala sa sarili, motivation, at always positive lagi ang iniisip ko. Alisin mo mga negativity, ayan, at saka yung mga init ng ulo, ayan. Nandiyan pa yung maaaring magsawa sa iyo, yung nag-aalaga sa iyo pagka pinakita mo ng pinakitaan ng init ng ulo. So, dapat labanan din natin yon, init ng ulo. Kailangan kalmado lagi tayo. So, yan po ang ating gawin at yan po ang masasabi ko sa inyo. Ayan, motivation at syempre, magtiwala tayo sa Diyos, tutulungan tayo na itaas, tulungan din natin ang ating sarili. So, maraming salamat po at lagi po nating iisipin na tayo pong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. Yes, maraming salamat po and I love you all.